pero nadagdag sa stress niya sa buhay. It was a perfect storm for someone under immense pressure. Hindi ko alam, Arlena said softly. Alam ni Arlena ang tungkol sa sakit ng ama ni Brent dahil nababasa niya yun sa bawat business article na makikita niya. Pero hindi niya akalaing magiging isa yun sa dahilan ng pagbagsak ng emosyon ni Brent. At sa sandaling yun naninikip ang dibdib niya para kay Brent. She loved drawing with a passion, and she couldn't imagine ever being forced to give it up or to have to take a responsibility she didn't want. Muling nagsalita si Lucy. Ang dulo ng daliri nito ay nakatakip sa labi. I suggested to Brent that if he were to see you again and talk things out with you about that night, he might be able to put the incident behind and work towards healing. Kaya nandito kayo ngayon para makapag-usap ng maayos at maging totoo sa nararamdaman nyo. This is a judgment place, and I encourage you to express your feelings. Tumango si Arlena, pero kahit naiintindihan niya at nasasaktan siya sa nangyari kay Brent, marami ring nagbago sa buhay niya pagkatapos ng gabing yun. Pero ni minsan hindi niya ibinunton sa ibang galit niya. Kaya ba galit na galit ka sa akin? Hindi makapaniwalang baling niya kay Brent. Because you think I did something to you? Umingos lang si Brent at ang mga kamay nito'y ipinasok nito sa bulsa. Ang tingin ay nasa labas pa rin ng bintana. Akala mo ba ikaw lang ang nawalan ng gabing yon? Kumpronta niya, hindi pinigilan ang pananahimik nito. Paano naman ako? Hindi mo ba naisip kung anong naging buhay ko pagkatapos ng gabing yon? It seems perfect to me. You have a twins and a nice high wages and comfortable job. Brent quickly remarked. Doon na nawala ang kaunting pasensya na meron siya. Tulad ni Brent ay sumabog na siya at hindi na niya pinansin pa si Lucy na prenteng nakaupo sa upuan nito at pinapanood ang komprontasyon nila. Perfect? You think being a single parent is perfect? Tanong niya. I almost died giving birth to my twins. I almost lost them. Baka nga hindi na ulit ako magkaanak dahil nakakatraumang nangyari sa akin. Mag-isa lang ako. You think that's perfect? Humarap sa kanya si Brent at ang tingin nito sa mga matay halos patayin siya ng ilang beses. Whose fault is it? You have a bad taste in men. Ang mga binitiwan nitong salita ay parang bala sa kanyang tiyan. Hinaharangan ang mga salitang gustong kumawala sa kanyang labi. At ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang puso na nadudurog at napipiraso. Pumagitna si Lucy sa kanila. Marahil ay nararamdaman ng nakakatakot na tensyon sa pagitan nila. Brent, do you have anything to say to Arlena? Maliban sa hindi ko nagustuhan ang ginawa niya sa akin, wala na. Ano bang ginawa ko sa'yo? Tumayo si Arlena sa kinauupuan at nagpalakad-lakad sa maliit na opisina. You used me to get over your failed engagement and then you left. Angil nito, ang mga matay nag-aapoy sa galit. It was a hookup. Iwinasiwas ni Arlena ang kamay sa labis na inis. Masaya ka rin naman na gamitin ako sa huling gabi ng kalayaan mo. Anong issue doon? Namamangha siya at hindi maintindihan kung bakit ang Brent na kaharap niya ngayon ay ibang-iba sa Brent na humingi ng tawad sa kanya sa restaurant na may iba't ibang emosyon na ipinapakita sa kanya. Paano nito nagagawang baguhin ang nararamdaman sa loob lamang ng ilang segundo? Hindi niya alam kung anong paniniwalaan niya kapag kaharap ito. I woke up and you were gone. But that wasn't even half of it. Mapait na natawa si Brent. My butler told me that you ran out of there in nothing but my shirt. Ganun ka na talaga kadesperadong makaalis. Hindi ko mahanap ang damit ko. Paano ako makakaalis? You're not supposed to leave. Angil nito, nakakuyom na ang mga kamao at kulang na lang ay ang itama sa kanyang muka. Nobody leaves me. I make them leave. Napapantastikuhan siyang napamaang at halos sarkastikong napatawa sa naging revelasyon ni Brent. Ngayon ay alam na niya kung anong rason nito. Galit ito sa kanya dahil para kay Brent ay isa lamang siya sa mga babaeng dinadala nito sa kwarto. Nagpupuyo sa galit dahil natapakan niya ang ego nito at nasugatan niya ang pride na pinakaiingatan nito. Ngayon naiintindihan na niya ang sarili niya kung bakit kahit na anong gawin niyang pagkumbinsi sa sarili ay hindi na magawang aminin kay Brent ang tungkol sa kanyang mga anak. Ayaw niyang lumakay ang kanyang mga anak na may ganoong pag-iisip. Now she hates him more than ever. Iniwan nila ang office ni Lucy at nangako si Brent na bibisita ulit ito sa susunod na linggo. Ang tanging gusto na lamang ni Arlena ay ang hindi makasama sa susunod na session ni Brent
Dahil hindi niya na kayang paninigaw at akusasyon sa kanya ni Brent. Oo, at nasira niya ito kung ano man ang maitatawag niya sa nangyari kay Brent nang iwan niya ito ng walang pasabi. Pero hindi lang naman si Brent ang nagbago ang buhay matapos ang gabing yun. Hanggang ngayon ay hinaharap pa rin niya ang nangyari sa kanya noong naisilang niya ang kanyang kambal. Kaya para sa kanya ay nag-overreact lamang si Brent. Tumungo si Arlena sa bahagi sa loob ng elevator malayo kay Brent at isinandal niya ang likuran sa malamig na metal nito. Nananalangin na tunawin siya at mawala. "Relax, I won't bite you." Kaagad na sabi ni Brent na hindi siya tinapunan ng tingin. Ang atensyon nito ay nasa hawak na cellphone. "I didn't think you were." Sagot niya. "Ayoko nang bumalik dito." "You don't have to." Ani ni Brent. Ang labi niya ay bahagyang nakangiti. "Now that I've confronted you, I can finally get you out of my system." Bago pa man siya makapagtanong kung anong ibig nitong sabihin, ay bumukas na ang elevator at nagpauna na itong lumabas na hindi man lang huminto para tingnan siya. Sa labas ay binati sila ng maligamgam na init ng hapon at dahil doon ay gusto ni Arlena na maglakad pabalik sa opisina. Ramdam niya ang sugat at dugo sa kanyang puso, bagay na matagal na niyang kinalimutan pagkatapos ng masakit na pinagdaanan niya kay Jake. Ang nangyari sa hiwalayan nila ng kanyang ex at kung ano man ang meron sa kanila ni Brent ay magkaiba. Pero ang huni ng pagkawasak ng kanyang puso ay magkapareho. Kailangan niya ng segundo, minuto o oras para ayusin ang sarili. Yes, a walk would do her a lot of good. "Mr. Tucson," tawag ni Arlena mula sa likuran nito. Ikinukurap ang mga luhang nagbabadya sa pagtulo. "What is it?" tanong ni Brent, pero ang atensyon nito ay nasa rilong pambisig. Inaalam ang oras. "Mauna na ho kayo sa office. Maglalakad na lang ho ako mula rito, papunta roon." "Bakit?" Muli nitong tanong habang binuksan ang pinto ng passenger seat para sa kanya. "The car's already here." "Kailangan ko lang huminga." Bulong niya at nananalangin na sana'y hindi na ito magtanong pa sa kanya. But he didn't. "What for?" Maganda ang sikat ng araw. Nakangiting aniya, saka nag-angat ng tingin sa maasul na kalangitan. Bahagyang nandilim ang kanyang paningin dahil sa araw. "It's a good day for a walk. And to get over you." Aniya sa isip. Tumitig si Brent sa kanya ng ilang segundo. May kung ano sa emosyon nitong lumitaw at hindi niya alam kung paano niya babasahin iyon. Bago nito tinanggal ang suot na blazer at itinapon sa backseat. Saka nito isinara ang pinto. "Okay, let's go." "No, sir." Marahas na umiling si Arlena saka umatras. Gusto niyang mapag-isa. Sa oras niya, sa kaunting katinoan na meron pa siya, hindi niya kailangan ng kasama lalo na kung si Brent iyon. "I want to be alone." "Arlena." Inilayo niya ang sarili kay Brent at ang kanyang puso ay naninikip sa tono ng pagbigkas ni Brent ng kanyang pangalan. Iyon na ata ang unang pagkakataon na maririnig na mula sa bibig nitong pangalan niya na hindi ito naninigaw sa kanya. Sa loob ng ilang linggo na nakasama niya ito sa trabaho, ay puro na lang pagalit ang lalaki sa kanya. It was nice hearing it from his lips. She just wished it wasn't the same mouth that had lashed out on her. "Marami ka pa ho sigurong mga meetings," wika niya. "Mauna na ho kayo." "Arlena," muling sabi ni Brent, pero hindi na niya ito pinansin. Ayaw na niyang pakinggan ang pag-awa nito at ayaw na rin niyang makita ang pagsisisi sa mga mata nito. "Hindi ka rin papayagan ng security details mo na maglakad." "I don't give a shit about my security details." Angil nito, saka humakbang papalapit sa kanya. Pero itinaas niya ang kanyang kamay. Ang ibabang labi ay nanginginig at ang kanyang balikat ay bumagsak. "Kailangan ko lang huminga." Sa mga sandaling yun ay hindi na niya napigilan ng mapaiyak. Saka mabilis na tinalikuran si Brent. Hindi pa man siya nakakalayo nang bigla siyang madapa, dahilan para malaglag ang kanyang salamin. Humihikbing hinanap niya ang kanyang salamin. Hindi niya napansin ang mga taong huminto sa tapat niya. "Oh God!" Iyak niya habang hinahampas ang kanyang dibdib upang mawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Sobrang tanga lang niya dahil naisip niyang bumalik pa sa Pilipinas. Gayong maganda na ang buhay niya sa Spain. Sobrang taas ng pangarap niya na umasang mabibigyan niya. Hindi siya at si Brent ng pagkakataong magsimula, kundi ang kanyang mga anak na magkaroon ng relasyon at makilala si Brent. Nasasaktan siya para sa kanyang mga anak. Isang maling desisyon lang naging dahilan upang hindi mangyari ang inaasam niya.
Gusto man niyang sisihin si Brent dahil sa napakakomplikado nilang relasyon, ay hindi maipagkakailanan sa kanilang dalawa. Siya ang mas dapat na sisihin. Kung sinabi lang niya umpisa pa lamang ay hindi na sana galit si Brent sa kanya. Ngayon ay sobrang layo na nila sa isa't isa at hindi na kaya pang ayusin. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay ang bitawan ito at magsimula muli para sa mga anak. Miss, okay ka lang? Isang matandang lalaki ang yumukod sa tabi niya. Tumango siya pero patuloy pa rin ang paghihikbi niya. Ayos lang yan, iha. Walang problemang hindi naaayos. Nito saka siya binigyan ng pack ng Kleenex at inilahad nito ang isang kamay sa kanya. Parehong tinanggap yun ni Arlena. Salamat ho. Sambit niya habang sumisinga sa hawak na tissue. Nagpapasalamat dahil may isang tao na umaalalay sa kanya sa gitna ng kanyang kalungkutan kahit hindi niya ito kilala. Magiging maayos ka rin, iha. Nito bago ito tumalikod sa kanya at sumabay sa napakaraming tao na naglalakad sa paligid. Tanga. Sermon niya sa sarili, saka inayos ang suot, nilinis ang salamin. Walang kaalam-alam sa itim na sasakyan na nakasunod sa kanya. Ngayon na naiiyak na niya ang lahat at medyo gumaan na ang kanyang pakiramdam, ay nakaramdam siya ng gutom. Nananakam ang kanyang bibig sa matamis na tinapay. Hindi naman siya nabigo nang makakita ng isang bakery. Nagtungo siya roon at bumili ng isang dosen ng chocolate croissants at chai latte. Hindi pa siya handang bumalik sa opisina, kaya naman umupo siya sa bench na nasa labas ng bakery upang doon ubusin ang biniling tinapay habang sumisimsim sa kanyang mainit na tsaa, habang pinapanood ang mga taong dumadaan sa kanyang harapan at iniisip kung ang mga ito nga ba'y katulad rin niya na may pinagdaraanan. At last, content and calm, Arlena patted her slightly bloated tummy, convinced that the hunger was the only reason for her unexpected breakdown. Baka iyon ang dahilan. Hindi naman siya emosyonal na tao. Malimit lang siyang umiyak kahit nasasaktan. Tinuruan siya ng kanyang mga magulang na maging matapang. Okay, let's do this. Aniya saka tinapon ng paper cup sa basurahan. Ang natirang tinapay ay ipinasok niya sa kanyang bag. In the 20 minutes it took Brent to follow Arlena, he went through every emotion under the sun as he watched her fall apart on the sidewalk and pick herself up again. Ang puso niya ay nasasaktan sa hindi niya maipaliwanag na dahilan nang humagulgol si Arlena at hindi niya alam kung paano niya napigilan ang sarili na hindi lumabas sa sasakyan at kunin si Arlena. Nang makabalik siya sa Tucson Express, ay mas lalo lang siyang nainis at natatakot. Paano kung natulak niya ito palayo? Tanong niya sa sarili habang pabalik-balik ng lakad sa loob ng kanyang opisina. Paano kung hindi na bumalik si Arlena? God, he shouldn't have allowed her security details to convince him to return to the office without her. Hindi na dapat niya dinala si Arlena kay Lucy at hindi na dapat siya nagalit pa rito dahil lang gusto niya mabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Pero ang nararamdaman niyang sakit sa puso ay hindi niya maintindihan. Gusto niyang mawala sa sistema niya si Arlena para nang sa ganoon ay maging maayos ang kanilang pakikisama sa isa't isa. Nang sa ganoon ay masolusyonan niya ang kanyang problema. Shit. Brent cursed under his breath as he poured himself a double shot of vodka at the bar and gulped it down in one go. Feeling a little calmer, he checked his watch. 2:15 p.m. 10 minutes. 10 minutes since he left Arlena on the sidewalk. Is she back? Is she okay? God, ungol niya. Naiinis sa sariling nararamdaman. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ganun kay Arlena. Kung ano nga bang pinaglalaban niya. Halos matakot siya na mag-resign si Arlena. Pero ngayon na nasa tabi na niya ito ay halos isumpa niya ito mula langit hanggang lupa. Hindi niya maitago ang galit na nararamdaman. Lalo na nang makita niya na umiiyak ito. Naaalarma siya at nasasaktan. Kung si Lillian at mga kapatid niyang umiyak sa harapan niya upang paamuhin siya. Pero hindi siya nagpapatalo sa mga ito kahit minsan. Pero kay Arlena, isang bagay na napagtanto niya sa napakabagal na oras na biyahe niya pabalik sa opisina. Kung gaano niya ayaw makita ang luha nito at sa iisipin siyang dahilan ng pag-iyak nito ay mas lalo lang siyang naiinis. Ang kanyang puso na ngayon ay manhid na at ang kanyang isip ay nasa labas. Sa bakery kung saan huli niyang nakita si Arlena. Nagtatalo ang isip at puso niya. Hindi niya alam kung sino ang susundin. He just poured himself another shot, a single this time, when Mrs. Romero knocked on his door. Mr. Tucson,
The marketing team's waiting for you. Naglalakad palapit ang matanda sa kanyang opisina, pero nahinto sa kalagitnaan. Malamang ay nabibigla sa itsura niya. Ang kaninang seryosong mukha nito ay napalitan ng pag-aalala. Ayos ka lang ho ba, sir? Kamustang naging lakad niyo sa therapist ni Arlena? Tanong nito habang nililibot ang mga mata sa magulo niyang itsura. She stormed off and decided to go for a walk. Then she cried all over the sidewalk. Bakit ba sobrang iyakin niya? Magulong kanyang isip. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin na hindi niya mamasamain ang nangyayari kay Arlena. I can't deal with the tears. Trabaho ito at hindi dapat siya umiiyak sa gilid ng daan. You have to make her stop. Gusto mo bang hanapin ko siya? Ani ng kanyang head assistant. May kung ano sa ngiti nitong hindi niya maipaliwanag. Marahas siyang umiling. No! Angil niya. Let her cry or quit if she wants to be a crybaby about everything. Kung iyan ang iyong gusto. Tangong anito. But we have to go now. Nilagok ni Brent ang vodka sa kanyang baso bago isinuot ang blazer. Ang kanyang necktie ay iniwan na niya sa kanyang mesa. Ang labis na pag-aalala at takot ay sinasakal na siya at hindi niya na kailangan pa yung dagdagan ng pagsuot ng necktie. Let's go. Sambit niya saka sumunod kay Mrs. Romero palabas ng kanyang opisina. Kailangan niyang mailabas ang galit niya at ang tatlong marketing heads at ang mga subordinates ng mga itong kanyang magiging target. Sa loob lamang ng 2 minuto ay narating na nila ang boardroom at ang kaninang ingay ay biglang naglaho nang pumasok siya. Why the fuck is it taking so long to sign a damn influencer? Angil niya sa mga ito habang iniisa-isang tinitingnan ng mga ito na todo iwas sa kanyang matalim na tingin. Nang walang sumagot ay malakas na inihimpas niya ang kanyang kamay sa mesa, dahilan para mapaigtad ang mga naroon kasama na si Mrs. Romero. Hindi niya alam kung para saan na ang galit niya. Kung sa influencer pa nga ba na hindi nila makuha-kuha, o na kay Arlena na hindi niya alam kung babalik pa ba o hindi na. He had a chance with her. One chance to make everything right. To work with her. But he blew it. Now that I have your attention, anybody please tell me why I don't have an influencer? He demanded. Ang kanyang mga matay nasa isa sa head marketing niya, na si Donna, na may nakakaumay na kulay ng buhok. Maging ang makeup nito ay sobrang kapal. Kung hindi lang ito magaling sa trabaho ay baka matagal na niya itong tinanggal. Mr. Tucson, we are working on it. We only got the brief last week. So? Kunot noong tanong ni Brent, hinahamon itong magsalita na hindi niya magugustuhan. We are still working on it, sir. Puro na lang mga excuse niyong naririnig ko, Donna. I don't pay you to work hard. Angil niya sa mga ito, ang kanyang mga matay nanlilisik na sa galit. Work smarter, people. Pull up the top 10 trending influencers. Ang mga ito ay mabilis na tumuon sa laptop. Hindi niya alam kung anong itiniti pa. Ang alam lang niya ay sa mga influencers na mapipresent ng mga ito sa kanya nakasalalay ang kanya-kanyang trabaho.